Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Kayo po ay nanonood sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede po kayo i-follow, like, and share para ito lumaganap sa inyong mga kaibigan. At ganun din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo lang po yung subscribe pa yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Dahil po ang topic natin ngayon ay bakit pag taglamig, sumasakit yung ating mga kalamnan, yung ating mga kasukasuan. Nagko-contribute po kasi yung cold weather. Kasi ang dahilan po kasi nito kaya masakit ang ating katawan pagka taglamig, yung tinatawag po natin na barometric pressure. Yung barometric pressure po, para maintindihan mo kung ano to, halimbawa po yung lobo, pagka maimpis siya, mabigat siya, di ba? Pagka mapintog siya, yung lobo, ay mabilis siyang sa atmosphere, madali siya pong mag-float. Pero pagka kulang siya sa hangin, ay mabigat siya, no? Kaya ngayon po, yun po ang barometric pressure na tinatawag. Katulad din po yung diving bell. Pagka nakalubog siya sa tubig, the deeper na nandoon siya sa tubig, meron siyang pressure. Pero pagka nakaangat siya, lesser ang pressure noon. Yun ang barometric pressure na tinatawag. Halimbawa, yung soft drinks and can, di ba? Pag binuksan mo yon, ay magkakaroon po ito ng pressure dahil dun sa natunaw na gas. Ang barometric pressure, nagbabago yan tulad ng pag-pop yung soft drinks, no? Kaya po yung pagka nagkakaroon ka ng weather transition, tulad po ng cold season, ang barometric pressure po ay bumababa. Kaya yung pagbabago ng pressure, apektado yung surrounding joints natin. At nagko-cause na mag-expand yun at mag-cause ng pressure sa ating mga kasukasuan. Ang expansion po ng ating mga tissues doon sa paligid ng joints, natitrigger yung pain at discomfort. Particularly, apektado yung arthritis mo at nagiging prone ito sa stiffness. Kaya yung pressure, pag nag-drop yan dahil sa taglamig, sa yung mga tissues within the joints, particularly yung connective band na nag-stabilize sa ating joints ay tawag ay ligaments, o kaya yung tendon na ito'y tissue kumokonekta sa muscle to bones. Ulit ko yung ligaments nakakonect, ito yung connecting bands para ma-stabilize yung, di ba, tulad dito, joints yan, ano? Kaya yung gumagalaw yung joints natin yan, may ligament, kumokonekta. Ngayon, yun namang tendon, ito yung nagko-connect sa muscle to bone. Tapos yung synovial membrane, ito yung lining ng joints na nagpuproduce to ng langis. Nag-expand ito dahil sa presence ng dissolved gases doon. Ang expansion nito, nagkakaroon ng pressure sa ating buto at kasukasuan, kaya nagkakaroon po ito ng pain. Yun po ang dahilan. Kaya yung pong ating pag-inom ng vitamin C at Super B complex, 30 minutes bago ka mag-almusal, importante yan sa yung energy, no? Antioxidant siya para hindi mag-cause ng damage sa ating mga buto. Kaya po yung antioxidant power ng vitamin C Super B complex, mabe-benefit yung ating mga buto at muscle. Kaya yung Super B complex at saka po yung vitamin C, tumutulong yan sa nerve function and muscle movement. Pagka meron kang deficiency ng Super B complex, particularly B12, nanghihina yung ating muscle. Ganun din yung folate, yung vitamin B9. Napakahalaga yan sa muscle growth and repair, at ang vitamin B6 involved yan sa protein metabolism and energy production. So pagka meron kang vitamin C, dahil po yung napakahalaga ng vitamin C sa collagen production,
ito'y protein na nagkakaroon ng magandang structure, yung framework ng ating bones and muscle and connective tissue. Kaya pag meron kang adequate amount ng vitamin C and super B complex, sumusuporta ito sa bone density and muscle strength. Kaya dapat mag-take ka nun. Maganda to, i-take mo to 30 minutes bago kayo mag-almusal. Ang isang reason din kaya sumasakit yung ating butot kasukasuan pag taglamig, kasi meron po kasing langis or synovial fluid na tinatawag. Kasi yung ating mga butot kasukasuan, di ba, yung tulad niya, yung ating leeg na gagalaw natin, yung ating balikat, ito'y gumagalaw, ang ating tuhod ay nababaluktot. Ngayon, pag taglamig, nakakaramdam ka ng sakit sa ating mga kasukasuan. Kasi dun sa kasukasuan na yan, meron yan lubricant. Ang tawag dyan ay synovial fluid. Tumutulong yung synovial fluid para malubricate, para yung mga joints mo, nagagalaw mo na hindi nasasaktan. Pero pag taglamig, yung fluid na yon ay nagiging malapot. Kaya yung naglulubricate dun sa mga joints mo ay mahihigpit. Kaya nagkakaroon ng friction at saka pain pagka ito ay ginagalaw mo. Yun po ang reason bakit pag taglamig, masasakit ang mga butot kalamnan mo dahil yung nagpapalubricate sa ating joints, mga bones natin, ay kumakapal yung langis. Dahil pag kumakapal yon ay nagkakaroon ng friction yung buto natin, yung joints natin, kaya nagkukos ng pain during movement. Yan dapat protektahan natin yung fluid na yon. Ang pag-protect, yung synovial fluid, no ulit ko, yun po yung lubricating fluid sa ating mga joints. Yung mga joints natin, yung nagagalaw mo, yung leeg, yung daliri, yung wrist, basta nagagalaw mo yung katawan mo, ang nagpapagalaw nun, may lubricant, ang tawag doon, synovial fluid. Ngayon, pag taglamig, kumakapal yon, kaya nagkakaroon ng friction ng mga joints, nakakaramdam ka ng pain. Kaya ngayon, ang gawin mo, magstay active ka. Di ba, pagising mo sa umaga, ay, ang sakit ng mga butot kalamnan mo, di ba? So, kapag meron kang ginagalaw mo, nag-exercise ka, nagpapump ka ng synovial fluid, lubricant, doon sa ating mga kalamnan. Di ba yung makina, pagka ito ay, halimbawa, yung natin, yung sewing machine, di ba, kapag hindi mo ginagamit ng matagal, nangangalawang, di ba, kasi yung langis natuyuan. Pero pag lagi mong ginagamit, ay nalulubricate. Ganon din po, kaya pagka meron kang regular exercise, meron kang regular movement, nagsisirculate yung synovial fluid. Pinapanatili yung joints mo, lubricated, di ba, taglamig. Tamad kang kumilos, tamad kang gumalaw, nakabaloktot ka na ganon. So, pagka hindi ka gumagalaw, ay matutuyuan ka ng langis. Kaya, ang mga joints mo hindi nalulubricate. Kaya, kailangan meron kang activities like swimming, cycling, para ma-minimize mo yung stress sa mga joints mo. Tapos, mag-take ka ng calcium magnesium para ma-regulate yung yung kalusugan ng mga buto. Kasi yung calcium at magnesium, magatat sa ating mga buto at muscle. Nare-relax yung ating muscle, tumitiba yung ating buto, pag nagtitake ka ng calcium magnesium. At the same time, pagka meron kang enough calcium magnesium, ay nagiging matibay ang ating buto, hindi ito madaling maputol or mabali. Kaya kailangan minom ka ng calcium magnesium. Kung nais nyo pong magpa-deliver ng ating mga food supplement, vitamin C, super B complex, calcium magnesium,
i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo lang po yung pangalan, address, at i-chat nyo ako ibigay lang yung pangalan nyo, yung address, cellphone number, i-deliver po sa inyo, door to door. I-charge sa inyo ang shipping fee. Pagkatapos, cash on delivery, no? Okay, kaya ito pong, yun ang mga dapat nating gawin. Tapos, kasama po nung exercise, tapos yung pag-inom-inom nyo po ng mga food supplement, kailangan po, umiinom tayo ng tubig. Kasi pag dehydrated ka, kulang ka sa tubig, lalapot yung synovial fluid. Nare-reduce yung lubricating properties nila. Be sure, nakakainom tayo ng maraming tubig throughout the day, especially before, during, and after exercise. Napakahalaga po ng meron tayong iniinom na tubig para maging healthy yung synovial fluid, para ma-lubricate yung mga joints natin, para makakilos tayo ng maayos. Kasi nga po, ang kakulangan ng tubig, it leads to thickened, sticky synovial fluid, at nag-i-increase po yung friction, nagkukos ng joint pain, stiffness, and even damage. Pagkatapos po nun, pwede nyo pong pahiran ng crystal oil. Meron po tayong oil. Ito po yung extract, galing po ito sa mga halamang gamot. Nakakaalis ito, nagpo-promote ito ng relaxation, nare-reduce yung pain and inflammation, pati yung muscular pain. Kaya ito pong ating crystal oil, nag-i-improve din ito ng sleep quality, nakaka-relieve ng headache, at saka yung dizziness. Nakiklear yung congestion sa ilong. Ako, pag nagpapakulo ka ng tubig sa kaldero, pinapatakan ko po ng konti-konting crystal oil, tapos sisinghutin ko yun, yung pausok ba. Nagiging clear yung congestion mo, nag-improve yung respiratory health mo. Ito yung natural remedy sa mga shoulder pain. At pagka napaso ka, hindi kumikirot, at pag naumpog ka, hindi ka mabukulan. Sa ating sikmura, pag kinakabag ka, bloated ka, meron kang stomach cramps, nasusuka ka, naduduwal ka, ipahid mo lang to sa sikmura mo at saka sa tiyan mo. Nare-relieve po yung dysmenorrhea mo. At isa pa, hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa balat mo. Kung kinagat ka na, mawawala yung kate. Yan po yung ating crystal oil. At yun naman po activated charcoal natin, ito po yung ginagamit for centuries for its medicinal properties. Meron po siyang antibacterial properties. Ating activated charcoal, nakakapatay siya ng mga bakterya sa bituka, at nakaka-reduce ng inflammation, at nare-reduce yung inflammation sa bituka, nag-i-improve yung gut health, and nagpe-prevent ng passage ng harmful substances sa ating bloodstream. Kaya maganda to sa food poisoning, nagpe-prevent ng hangover, drug overdose, maganda to sa diarrhea, nare-relieve yung kabag, yung bloating. Kaya activated charcoal, nag-absorb ito ng gas and toxin in the gut. Nare-reduce yung bad breath, dahil na-absorb niya yung bakterya, nagkukos ng toxin. At available po ito sa amin, pwede itong pa-deliver sa bahay po ninyo. Ay, inuulit ko po, para at tayo po'y manatiling, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa mga butot kasukasuan. Pagka masakit na yung mga buto mo at kasukasuan, ito'y indicator na kulang ka na sa tubig. Kaya kailangan, higop-higop ka ng tubig throughout the day, kahit hindi ka nauuhaw. Magdala ka lagi ng water bottle, be sure na umiinom ka ng tubig. Halimbawa, ganun-ganun lang, lago ka lang, di ba? Kasi isang marker na kulang ka sa tubig, pag nananakit na yung mga butot, kasukasuan mo.
kung pwede mo siyang i-flavor ng mag-add ka ng slice of lemon, pipino, or berry, para masarap pag ito'y iinumin mo. Nasa iyo kung gusto mong gawin yon. Kasi po pwede ka rin kumain ng mga water-rich food tulad ng pakwan, di ba? Mga melon, yan, kumain ka. At titignan mo yung kulay ng ihi mo. Pagka maputla yung ihi mo, ito'y good indication na meron kang sapat na tubig. Pero pag very dark ang ihi mo, ibig sabihin po nito, dehydrated ka. Lalo na po pag init, papawisan ka. Kaya pagka ikaw ay nag-exercise, naliligo ka ng pawis, kaya kailangan during or before or after na nag-exercise ka, minom ka ng tubig. At nawawala din yung electrolyte mo yon. Dapat nare-replenish mo ito ng electrolyte-rich beverages. Sa isa pa, ang gawin mo din, meron kang sapat na oras na tulog. Pag kulang ka sa tulog, nagpuproduce ka ng maraming inflammatory chemical na nakaka-damage sa mga buto mo. Kaya po pagka tayo po ay laging puyat, minsan maaring, lalo na syempre pag nagkakaedad na tayo, madali tayo ma-disturb sa tulog natin. Hirap natin kunin yung tulog natin. Yung mga kabataan mo, nasa 40, nasa 50 ka na, ay nagsisimula ka ng makakaramdam ng mga kirot sa katawan. Kasi nga syempre pag bata ka, masyado ka pang overdrive sa mga hanap buhay. Dahil sa sobra mong paghahanap buhay, nagkukulang ka ng pahinga, tulog. Kaya pag nagkulang ka ng tulog, nagpuproduce ka ng maraming inflammatory chemical na nakaka-damage sa kasukasuan mo. Yung inflammatory chemicals na yan, very harmful yan sa joints. Kaya ito po'y, kaya pag natitrigger po yung inflammatory response mo, pwedeng mag-cause ito ng injury, infection sa mga buto mo. Kaya kailangan, syempre yung kulang ka sa tulog, nagko-contribute syempre yung stress. Alam mo, pag dinapuan ka ng grabing stress sa buhay mo, hindi ka talaga makatulog. Kaya ngayon, pagka ikaw may problema, tapos hindi ka nakatulog, ay talagang magre-release ka at babaha ng inflammatory chemical sa dugo mo. Ang tawag po dito ay cytokine and prostaglandin. Itong chemical na to ay talagang pagka na-stress ka at napuyat ka, nakung babahain ka niyan. Kaya pwedeng mag-cause ito ng pain sa katawan mo, di ba? Kaya pag ito'y hindi mo napigilan, madadamage ang joints mo dyan. Kasi yung patuloy na mamamaga pa yung joints mo. Titigas yan, kikirot yan, at pwedeng madamage yung cartilage at buto mo. Kaya kailangan makatulog ka ng 7 to 8 hours, hindi ka nakatulog that day. Bawiin mo the following day. Pero kung tuloy-tuloy, 3 days, 1 week, hindi ka makatulog, ay naku, mababahaan ka ng mga inflammatory chemicals sa katawan mo, masakit ang ulo, masakit ang balikat, ang daming aray-aray mong mararamdaman, no? Dapat matuto kang mag-manage ng stress mo. Kasi yung problema, pagkabalisa, talagang nagkukos ito ng inflammation at very harmful sa synovial fluid. Nasabi ko, yung mga joints natin, may lubricant yan para manatiling smooth ang kanilang pagkilos. Hindi limited yung galaw natin. Pero kapag ikaw ay na-stress, isang major culprit behind ng kirot sa kasukasuan mo at inflammation, kaya merong negative impact sa kalusugan mo, yung kalusugan ng synovial fluid. Kasi yung synovial fluid na yan, ito'y vital lubricant para panatilihin yung joints mo nang mag-move ng smoothly.
Kaya yung stress na yan, apektado yung joints mo. Nag-i-increase yung inflammation. Kaya tulad na sabi ko, ang stress, ang body mo, magre-release siya ng hormone, stress hormone na cortisol. Pagka nag-release ka ng stress hormone na cortisol, natitrigger yung inflammation throughout your body, including your joints. Kaya yung chronic inflammation, nagko-contribute sa pain, stiffness, and even development ng arthritis. Saka syempre, pag may stress ka, magkakaroon ka ng muscle tension. Yung muscle mo, nate-tense up, at saka yung pong it leads to pain. Kaya yung chronic stress din, di ka rin makatulog, di ba? Kaya lalong nagkukos ito ng pain at inflammation. Kaya dapat matuto ka ng relaxation. Pag na-stress ka, hinga ka ng malalim, maring kumanta ka, magkaroon ka ng meditation, magbasa ka ng Bible, kausapin mo yung Panginoon, at saka pwede kang mag-verbalize. Pumunta ka dun sa secret place na walang makakarinig sa'yo, lahat ng sama ng loob mo, ilabas mo. Halimbawa, ito yung tao, kausapin mo siya ng kausapin, para bang galit ka sa kanya, di ba? So, kunyari, kaharap mo siya, magsalita ka ng masalita, lahat ng nilalaman ng puso mo, yung galit mo, yung stress mo, ilabas mo, magsalita, hindi naman yung malakas, yung ikaw lang nakakarinig. Pumunta ka dun sa lugar, tulad ako po yung bahay ko, meron siyang, meron kaming rooftop, no? Dun sa rooftop na yun, nandun sa, nasa third floor yon. So, ako lang mag-isa lang doon. Kaya pagka may stress ako, maakyat ako doon sa rooftop na yon, magsasalita ako na magsasalita doon. Nire-release ko lahat. So, yung paraan po ng pag-manage ng stress, i-verbalize mo lahat ng nararamdaman mo. Yung gusto mong sabihin, sabihin mo lahat. Huwag mong itago sa isip mo, huwag mong itago sa damdamin mo, ay wawasakin ka, mapupuno ka ng mga inflammatory chemicals sa katawan mo. Kaya ngayon, matutuyuan ka. Di ba minsan, pag galit ka, sabi, naku, matutuyuan ako sa'yo. Di ba meron tayong ganung kasabihan, di ba? So, ganun ang gawin mo. Yun ang paraan. Ito isang activity na don't push yourself too hard sa mga problem mo. I-break mo yung pain through, magsalita ka, ganun. Tsaka, ang paraan din po ng pananatili ng pangalis ng sakit ng ating mga katawan, magkaroon ka ng good posture. Kasi yung proper posture, madidistribute yung weight evenly across your joints, naririnig yung stress sa mga joints mo. Protektahan mo yung joints mo, para sa ganun, tsaka pwede kang gumamit ng tungkod or mga braces para hindi magkaroon ng stress sa joints mo. Na pwede ka rin magpa-check up sa doktor mo o kaya physical therapy at paggamit ng mga braces para mga devices para ma-stabilize yung joints mo, ma-reduce yung pain. Alam mo, pag taglamig, di ba, nagda-drop yung temperature. Pag nag-drop yung temperature, ang flow ng dugo mo, apektado. Yung pag taglamig, ang unang gagawin ng ating blood circulation, ipaprioritize nila yung core organ. Yung mga vital organ, tulad ng yung puso, baga, atay, yung vital organ. So, yung init, yung circulation ng dugo mo, ipaprioritize nila yon. Kaya, nababawasan yung blood flow sa mga joints mo, dun sa paa mo, sa tuhod mo. So, yung mga lower, yung malayo sa puso, nare-reduce yung blood flow pag taglamig. At it leads to stiffness, muscle tension, and joint pains. Kaya kailangan po para maiwasan po yung poor circulation, gumagalaw ka. Meron kang gentle exercise like walking or stretching
para ipump mo yung dugo back to your extremities. Panatili mo na lagi kang gumagalaw. Iwasan mo yung nakaupo, nakahiga. Most of the time, nakaupo ka, kailangan gumagalaw ka. Kung nasa opisina ka, maaring every 30 minutes, gumagalaw ka, stretch mo yung katawan mo. Para yung mga joints mo, ma-warm up, para sa ganon, ay mag-contract yung synovial fluid mo, ay mag-circulate sa mga joints mo. Kaya po yung cold temperature, natitrigger yung muscle mo na ma-tense up. Kasi para ma-retain yung init. Kaya yung muscle tension, nagkakaroon ng additional strain sa joints mo. Nagko-contribute sa pain at discomfort. Yun po, ang cold weather din, magtaglamig, less active ka, di ba? Confined ka sa indoor, ayaw mo lumabas. Siyempre, yung lack of movement, lalong sumasakit yung mga butot kalamnan mo. Associated ito ng depression and negative mood. Kaya kailangan mo talaga ma-warm up yung mga joints mo. Yung light stretches, yoga, brisk walk, para yung blood mo mag-flow at ma-loosen up yung mga pinupulikat na muscle. Kaya maaring maligo ka ng hot water, maglagay ka ng heating pad, o kaya maglagay ka ng hot water bag, o kaya yung bote, lagyan mo ng mainit na tubig, o kaya yung tuwalya, ilublo mo sa hot water, pipigain mo. Pagkatapos, lagyan mo ng tuyong towel, idampi mo dun sa muscle mo at buto mo para ma-relax yung muscle at mawala yung tension, di ba? Kaya yung pagka taglamig, gawin mo yan, stay warm. Pwede kang mag-dress ka in layer at iwasan mong ma-expose yung joints mo sa cold temperature. Maring meron kang elastic bandage para manatili siyang mainit. Magkaroon ka ng heating pad, mag-apply ka ng heating pad dun sa masakit na kasukasuan mo. Mag-shower ka ng yung warm bath or mag-shower ka, isoak mo yung masakit na parte doon sa hot water para ma-relax yung muscle, ma-improve yung circulation. Kaya yung regular movement, yung drinking water, at saka po yung massage, malaking tulong po yan, di ba? Para malubricate yung joints nyo, ma-prevent yung stiffness. Kaya nga po, pag masakit yan, maligo ka ng warm water, o kaya hot compress, tapos i-massage mo siya. Pwede kang gumamit ng ating crystal oil, i-massage mo, kasi yung pag masakit, ibig sabihin nun, hindi po siya nadadaluyan ng dugo. Kasi yung dugo natin, nagbibigay init sa ating buto at kalamnan. Di syempre, pag hindi umiikot yung dugo, malamig. So kapag ikaw ay naglalakad, ina-exercise, maligo, inahaplasan mo, yung joints mo, lubricated at napiprevent yung stiffness. Tsaka isa pa, iwasan mo yung extrang taba. Kasi yung extra weight, nagbibigay ito ng additional strain sa joints mo. Kaya dapat nagkukos na ito ng discomfort. Kaya kailangan, huwag kang magpataba. Kumain ka ng healthy food kasama yung mga anti-inflammatory nutrients tulad ng mga prutas at gulay. Katulad po ng pinya. Kasi po ang pinya, meron siyang bromelain, anti-inflammatory yan. Magkakain kayo ng pipino. Basta yung pagkain na anti-inflammatory. At mga pagkain, tsaka po yung omega-3 fatty acid. Yung omega-3 fatty acid, ito po meron siyang anti-inflammatory. Di ba? So, kung ikaw ay pagkataglamig, mag-take ka ng omega-3. Panlaban yun sa arthritis, pamamaga, no? At saka syempre, yung mga pagkain mo, huwag ka munang magkakain ng mga red meat, tatas ang uric acid mo dyan. Iwasan mo muna yung mga matatamis, yung mga, di ba, pag tulad ngayon, December, January, nagkaroon tayo ng New Year's Eve,
ang kinakain natin, merong fruit salad, meron tayong leche flan. Naku, dami natin nakain, di ba? So, yung mga, pagkain na yon at tas nagpuyat pa kayo, naku, pag-iising mo, namamagana yung mga joints mo. Kaya, ina-advise ko, pagka namamagayan, pangalis ng maga, babad mo sa yellow ice. Pagka wala na yung maga, ibabad mo na yan sa hot water. Kapag kasi yung namamagang kasukasuan, binabad mo sa sa hot water, lalo itong mamamaga. Kaya kailangan pag namamaga, cold water. Pag wala na siyang maga, hot na para mawala na yung pain. Pero syempre, i-practice nyo po yung deep breathing exercise. Maghanap ka ng tahimik na lugar. Pwede mong i-close yung mata mo. Mag-focus ka sa relaxing, no? At mag-inhale, exhale ka. Kasi pagka na-stress ka, nagkukulang ka ng oxygen sa utak, kaya lalo kang na-stress. Kaya pagka huminga ka ng malalim, pasok ang hangin sa ilong, i-release mo, dahan-dahan sa ilong mo, gawin mo to ng 10 to 15 minutes, ito po ay malaking tulong po ito. Tsaka inuulit ko po yung guided meditation, alalahanin po ninyo na i-focus mo yung habang yung nasabi ko. Ako po very effective sa akin yan eh. Yung i-voice out ko lahat yung sakit ng loob ko. Nagsasalita ako mag-isa. Parang kasama. Tapos isa rin ginagawa ko, nakikipag-usap ako sa Diyos. Para bang isumbong mo sa Diyos, ganon. Panginoon, ganito, nasaktan po ako, dami kong problema, na sumakit ang loob ko dun sa tao na yon. Ang sakit po ng naramdaman ko. Tulungan niyo po ako na mapatawad ko siya. Ganon ba? Isabihin mo lahat po na nararamdaman mo. Alam mo, unti-unti, yung pain mo, mawawala. Kaya po, sa buhay natin sa araw-araw, kasama natin lagi yung problem. Kasama natin lagi, minsan bigla na lang dumarating yan. Kaya dapat, kahit tayo po ay laging alert, no? Meron tayong mga natural remedy na pwedeng gawin. Tsaka syempre, magpa-check up pa sa doktor, ma-rule out yung mga medical condition mo, i-discuss, bigyan ka ng treatment, no? Na treatment option na makakatulong sa inyo. Yan ang dapat yung gawin. Kaya ngayon, ang doktor po ay tutulong kung meron ka medical condition, i-discuss sa inyo at bibigyan ka ng tamang supplement para ma-reduce yung pain mo, joints pain mo, pa-discuss ka, bibigyan ka ng tamang gamot para sa iyo. Kaya yan po, tulad po yung omega-3, malaking tulong po yan. Iwasan lang po natin yung mga hipon, halimaw, limasag, iwasan mo yun. Kung interesado po kayong pa-deliver ng ating mga product, ay chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin yung pangalan, address, at cellphone number ninyo, i-deliver sa inyo, cash on delivery. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Taong 2024, dumating na. Ito'y i-reflect natin yung blessing ng Diyos. Minsan puro tayo reklamo, ay isipin din natin kung ano yung kabutihan at biyaya at habag na natanggap natin sa Diyos. I-focus natin ang ating kaisipan, i-recognize natin yung favor ng Diyos. Minsan, pag hindi mo na-recognize yung blessing na binigay sa atin sa panahon ng kahirapan, manghihina ang pananampalataya mo. Kaya kailangan po ay tumingin ka sa bukas, yung pong New Year, ang maging resolution po natin ay kailangan po magiging katulad tayo ng Panginoon. Ang ating panalangin, magkaroon tayo ng close relationship with anyone at magkaroon tayo ng magandang communication sa Panginoon. At ang panalangin po ni Haring David sa Psalms 51, verse 10 to 13, isang pusong tapat ang likhain mo sa akin, O Panginoon, bagong damdamin sa iyong harapan, wag akong alisin,
ang banal na espiritu'y paghariin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko sa gawaing tapat at ako'y turuan na lumapit sa inyo. Yan po ang ating food for thought sa gabing ito. Nawa pong pagpapala at nubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.